Yan, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, welcome po sa ating pre-webinar training. Ngayon po ay February 27. So ilang araw na lang po, malapit na po yung ating evaluation. Ang evaluation po natin ay sa February 29. So ngayon po, sa mga nandiyan po, sa mga newbie, no, bagong attend po rito pero seller na po. At ganun din naman dyan sa mga hindi pa seller na narito. Isang mapagpalang araw po sa inyo at makinig lang po tayo sa ating pre-webinar training para mas maintindihan po natin kung ano po yung ating negosyo. So bago po tayo magsisimula, papakilala ko muna siyempre yung aking sarili at kung paano ko na-meet si Sitaw. So sabi po ng Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. So tayo po ang nagpaplano, ang Diyos pa rin po ang nagpapatupad. So dito po sa ating presentation, lagi po natin inuuna ang salita ng Diyos para meron po tayong gabay at patnubay ng Panginoon sa gagawin nating ngayong araw na ito at ganoon din sa ating negosyo. So my name is Jimmy Adilla Gonzalez. Tawag po nila sa akin, just call me Coach Jimro, na kung saan tayo po ay isang nurse by profession at graduated po tayong Bachelor of Science of Nursing. Seller and Sitaw partners na po ako. At ako rin po ay entrepreneur and onliner since 2015 at OFW for 24 years here in Saudi Arabia po. So ito po yung buhay ko bago po ako naging sorry. Bago po tayo naging nag-abroad, no po. Tayo po meron po akong yan palisdaan, meron po akong piggery, grocery at sa kasalukuyan meron po naka-franchise po tayo doon sa Coron, no po, yung hostel, yun po yung gasoline station. Opo, co-ownership yan. Doon po sa mga nauna kong negosyo, kaya ako nag-abroad, hindi po naging successful. Unang-una, bakit hindi ako naging successful? Una, wala akong mentor. Dahil that time, hindi pa uso yung mga YouTube na yan at wala pang mga lumalabas na mga mentor. Pag gusto mo magpa-mentor, umattend ng mga seminars, babayad ka, malaki yung babayaran mo. So, wala pa tayo that time ng ganung kalaki. Kaya, lakas lang ng loob meron tayo. At syempre, yung kapital. At sinubukan po natin yan, no? At hindi po tayo pinalad at kaya na ganon ay karamihan po no nalugi. Ayan po yung isa sa mga failure ko pero ayan din yung nag-motivate sa akin para magpatuloy. Kasi that time hindi pa ako marunong, akala ko pag magnenegosyo ka, ang nasa isip ko kumita, 'di ba? Ayun naman lahat eh. Pero nung natutunan ko na po yung pagiging negosyante at nakaka-attend na po ako ng mga seminars at may mga mentor na tayo. May mga mentor na nagsasabi, once na ikaw ay magnenegosyo, alam mo naman nakikita ka diyan. Pero siyempre, wag mo muna kaagad iisipin ang kita. Ang iisipin mo, aralin. Kaya sabi niya, kung ikaw ay magnenegosyo, papasok sa isang negosyo, wag kang maiinip mag-aral. 'Di ba? Huwag kang maiinip makinig. Bakit? Kasi sa pakikinig mo, yan yung magdadala sa iyo sa tagumpay mo. Yung mga tamad makinig, yung mga ayaw umattend sa mga ganyan seminars o ayaw aralin ang negosyo, sila po yung mga ah, negosyante na mabagal ang paglago o kaya hindi magiging successful. Bakit? Kasi gusto nila yung madali ang kita. So, yun po yung katotohanan at masakit pakinggan pero yun po yung katotohanan, 'di ba? So, hanggang sa yan, ito yung nag-abroad ako dahil nalugi nga yung mga negosyo ko noon. Then, sabi ko mag-aano lang ako, mga 3 to 5 years. Pero ngayon 24 years na po ako dito. At ito po no, pagiging onliner ko po, no, nagkaroon ako ng side hustle, pagiging onliner. Ito na po yung akin na ipundar. So meron na po akong 2 hectares na manggahan at yun may kasamang ano yan, ito yung avocado. So avocado po yan, tsaka may mangga. Yung avocado, ano lang yun, mga ilang puno lang. Yan yung first harvest namin ng avocado. Sa Bulacan po yung farm ko. Yan, then ito yung buhay ko as OFW dito sa Saudi Arabia. Ito po yung company ko ngayon na recent company. Dito po ako sa steel company. At company nurse po ako rito. Ito naman yung nasa airport ako, King Fahd International Airport. Ang trabaho ko naman po dito as paramedic. No po?
At syempre kaya po ako nagkakaroon ng side hustle at kumikita at nag-abroad dahil po sa akin deepest why. Ang deepest why ko po syempre yung aking family. So meron akong isang asawa at meron akong isang anak. Then ito yung aking mga magulang, yung father and mother ko. Yung father ko nag-pass away na siya. Ito naman yung aking kapatid bunso. Ito yung pangalawa sa akin. Yan po. Tatlo lang po kami magkakapatid. Ako yung nag-iisang lalaki. At ito yung mother ko na lang, yung nakasama po namin at yung mga pamangkin ko. So ito po yun, no? Ito yung aming ah yan, ito yung sa Tagaytay namin. Ito yung last trip namin na kasama namin yung aming father. At ito yung sa bahay namin. At ito naman yung nag-reunion kami. So sa ano to? Sa Bicol po yan. No po? Ang mother ko kasi is Bicolana. Kaya ako po ay Bicolano. Yan. Sa Bicol po kami. Yan. Ngayon po, paano ko na-meet si Sitaw? So, marami kong negosyo at sabi ko sa inyo, online na po ako. And naghahanap po ako ng negosyo, no? Habang nagse-search ako sa YouTube kasi dati po akong ano rin, no, networker. So may mga negosyo na rin po ako, nagda-dropshipping din ako. Tapos yun nga may mga networker din ako. At ang mga products namin is mga food supplements. So sa ngayon, hindi po ako naging active na doon kasi nagkaroon lang ng konting problema doon sa mga ano, hindi ko na ilalaborate. Basta ganun. Diba? At naghahanap ako ng business na pwede kong pagkakitaan kasi parang hindi ako sanay ng walang ginagawa o extra income. Although may trabaho naman ako rito, pero sabi ko nga, hindi pwedeng asahan ko yung sweldo ko lang. Kailangan makagawa ako ng magkaroon ng isang negosyo na kahit naririto, pwede kong gawin. So nagse-search po ako sa mga dropshipping kasi ito yung nakita ko na magandang negosyo ngayon, lalo na pasok ng pandemic dahil maraming sellers, maraming dropshipping talaga ang yumaman at kumita po sa pagiging seller. Kaya sumubok po ako. Ano lang po natin, no? Unmute lang po muna natin, may mga nagsasalita. Yan, na-disturb tayo. Yan, okay? So, yan po yung ginawa po natin. Then sa pagsa-search ko, meron pong lumabas na ito yung sitaw na ini-introduce ng isang influencer at kilala siyang influencer at coach, no, na kung saan nagtuturo siya ng iba't ibang negosyo. At nakita ko to at inaral ko. At actually sa referral code pa niya ako nag-register. Kaso that time, akala ko ganun lang, register. Tapos nung magsisimula na ako, tinatry ko siyang i-message, hindi siya sumasagot. Meron naman akong account specialist, okay naman, natatawagan ko, sumasagot naman. Kaso lang, parang kulang. Parang sabi ko, paano ko malalaman? Kailangan kasi matagal na akong onliner, ano? Although kaya ko naman siguro tumayo sa sarili ko lang na walang ganon, pero lagi ako, pag pumapasok ako sa isang negosyo, laging hinahanap ko yung mentor. Kasi naniniwala ako na hindi ako magtatagumpay kung walang mag-guide sa akin. Ayan yung laging nasa isip ko. Kaya kahit nasabihin ko na since 2015 onliner na ako, marami na akong nahawakan na team, no? Pero hindi pa rin ako ganon na ma-pride na kung saan parang kaya ko to. Kahit wala akong ano, kagaya ng iba, no? Kaya ko to kahit wala akong invite, okay lang, 'di ba? Basta may capital ako, sige lang. So ako hindi ako ganoon. Ang inaano ko kagad is meron akong mentor para matutunan ko yung negosyo. Then inaral ko siya. At nung inaaral ko na siya at nagkakilala kami ni Prof. Vincent at nakita ko ito yung mentor na hinahanap ko. At ginawa ko, clinose ko yung store ko, yung aking unang store kasi nga wala akong ano doon. Wala akong mapagtanungan. Although nandun yung account specialist, syempre account specialist, ano po sila, empleyado sila ng company. So may oras lang din sila. Pag gabi na, hindi mo na sila pwedeng tawagan kasi hindi na office hour yon. Tapos pag weekend, hindi na rin sila sasagot. Hindi mo naman pwede silang obligahin. Bakit hindi ka sumasagot? May tanong ako. Hindi mo sila pwedeng ganunin kasi a company ang nagpapasweldo sa kanila. So may oras lang din po sila. So kaya naghanap ako ng isang mentor na kung saan si Prof. Vincent, partner siya ni Sitaw at the same time seller din po siya. Hindi siya empleyado ni Sitaw. Then nauna siya, may alam na siya sa Sitaw, naranasan niya na yung mga una, no? At tinuro niya sa akin. Yung nagtinuro niya sa akin,
At nagsimula na po ako, doon ko nakita yung mga problema. No, dahil pumasok ako sa iba't ibang GC, maraming mga tanong. Nagtataka lang ako, bakit itong mga seller na to na ang lalaki ng kapital, bakit namumroblema? Ano bang meron doon sa sitaw? Sabi kong ganun. Kaya nung akong pagsa-search ko noon at inaaral ko yung sitaw, nagsisimula na ako, doon ko na intindihan na kaya pala kaya pala ganito sila kasi hindi pala nila naiintindihan yung negosyo. Even yung sitaw. Nagtataka ako doon na ilang buwan na sila, pag tinatanong mo sila yung sa sitaw kung ano sino si sitaw, hindi nila maipaliwanag. Ibabato ka nila, may ibabato silang video sa iyo. O kaya may ibabato silang mga sa YouTube na mga nagba-vlog, no? Yan sila Baki TV, yan sila Prof Vincent. Yung mga inaano, sabi ko bakit hindi nila maipaliwanag? So, yun po pumasok sa isip ko na ano ba yung pwede kong maitulong, ma-share as a seller ng sitaw at as a seller din, bilang seller din, doon sa mga kapwa ko seller. So diyan po pumasok na nagtayo po ay nag-pre-webinar. So actually that time di pa ako kumikita. Diba? Pero nag-pre-webinar na tayo, itong webinar na to, ako po yung nagbabayad nito. No, monthly po yan, binabayaran natin. Pero inopen ko sa lahat para magkaroon po tayo ng guide, magkaroon po ng kaalaman lahat ng seller, ma-educate sila kung ano yung meron sa sitaw. Anong negosyo ba meron dito? Para na sa ganon, masagot din yung mga concern, masagot din yung kanilang mga katanungan dito sa pre-webinar training. Kasi iba yung tanong na nagme-message ka sa GC. No? Tapos ang sasagot doon, ang daming pwedeng sumagot, malilito ka lang. Hindi kagaya dito, pag nandito si Prof. Vincent, dalawa lang kaming sasagot sa inyo. At hindi kayo malilito dahil yung sagot naman namin ay hindi naman gawa-gawa namin. Ayon niya sa experience namin at yung information na yan ay may clarification lagi doon sa ating mga sa head office, no, dahil partner na rin po ako ni Sitaw. Sa maikling panahon, mga isang buwan pa lang, na-invite na po tayong partner ni Sitaw. Kaya ngayon po, bali magtutumas na po akong partner ni Sitaw. Kaya medyo alam na natin yung ating negosyo, no? Kaya pag may mga nagtatanong, nasasagot na rin natin sila at medyo kumita na rin po tayo dito, no? Kaya mamaya i-share po natin 'yan. So, yan po yung ating buhay bago kung bakit natin nakilala si Sitaw. At nung nakilala ko si Sitaw, nakita ko yung legit, no, legitimacy niya, yung legalities niya, may office, may warehouse, may operating tayo sa China, sa Singapore, no, sa China, sa Hong Kong, so operation tayo diyan at marami pa pala siyang mga partners. At nalaman ko rin na naka-tie up tayo sa iba't ibang bangko. Okay? So yan po na-meet ko si Sitaw. Ngayon naman po, ito na po yung aking dashboard. Okay, so hindi pa to yung latest kasi nung nakaraan to, mamaya makikita nyo yung latest. So siguro mga ilang ano na to, 5 araw ata. Ito po yun. So total earnings 317,880.99 kung lahat ng product ay na-process ko. So 13,817 ang total collection. At meron po tayo sa freezing money na 53,000. Yung iba dito bumalik. Ngayon po nasa 60 plus na po yan. At itong 12,000 naman ito, yan naman po yung bumalik po sa akin. At ito naman po, no, makikita nyo po dito, yan, ito po yung aking sa affiliates. No? Ngayon, malaki na po yan. Mamaya makikita nyo. Nasa 18, baka 17,000, mag-18,000 na yan bukas. So, yan po yung aking sa affiliates sa balance. Dito po kasi, bilang seller, no, meron din po tayong affiliates program. At meron din po tayong partnership program. So, mamaya papaliwanag po natin ano ba yung affiliates program na yan, ano ba yung partnership program na yan. Okay? So, ito na po yung aking withdrawal request history. Yung unang withdrawal ko o request ko ng withdraw is January 15. Yan po, no? Nagsimula tayo November, pero January, naka-withdraw na po tayo ng 11,117. Okay? Then, ang second withdraw ko, yan po makita natin sa baba, yung number 4, January 22. Naka-withdraw po tayo ng 10,000. Yan naman po yung withdraw request ko doon sa pagiging seller. Okay? Yan yung kinita ko na doon sa mga pinaprocess na orders. So yan po sa number 3, yan yung ating pangatlong withdraw, no? February 2, yan 5,100. At yung number 2, yan yung February 4 na withdraw natin 6,100. At yung
February 5, 10,100 at yung February 12, yan yung isa sa pinakamalaking withdraw ko. So mapapansin nyo, no? Araw-araw lumalaki. So naging 27,933 po yung na-withdraw ko diyan. So pag tinotal ko na po kasama yung nasa freezing money ko ay nasa almost 200K na po. Lalo ngayon, lagpas na po yung kinita ko, no? Dahil nakagawa na rin po ako ng second account sa pinangalan ko sa misis ko, nagyan ko na rin po kinuha. Okay? So kaya pag tinotal ko lahat 'yan, kung hindi ko isasama yung kinapital ko ay nasa almost 200K na. Okay, tapos meron pa tayong withdrawing ngayon at may inaasahan pa tayong commission na matatanggap sa March 5 kasi sa partnership po 'yon. So yan, maintindihan nyo rin po yan. Ano ba yung affiliates program at partnership program. So part yan na para magkaroon pa tayo ng extra income. Pero optional po yun. Ha? Yan. Ito po yung aking store, J2A Online Store. Yan. Kaya sa mga gagawa po ng store diyan, pangalan ng store, pag-isipan niyo po, no po kung ano pong store ano po yung store niyo. So yan po yung ating store at ito po yung ating banner. Ito po yung mga products ko. So hindi yan marami po yan, mga 10 po yan eh. Kaso yan lang po yung kasya sa screenshot. Okay? Then ngayon po, magsisimula na po tayo doon sa ating business. Ang pangalan po ng ating company is Sitaw. Ito po ay dropshipping online business. Explore our virtual aisles and discover the endless possibilities of our dropshipping. So marami pong lumalabas ng mga dropshipping business ngayon. Kaso ang tanong, kailangan diyan makapili ka at magkaroon ka ng do your own research kasi po may mga dropshipping na talagang scam at may mga dropshipping na talagang legit. Kaso lang meron kang registration fee, subscription fee, at kailangan mag-i-invest ka. No? Pero dito kay Sitaw, hindi siya investment company at wala siyang minimum at maximum na kapital. At ikaw may hawak ng pera mo. Hindi si Sitaw yung magpapatakbo ng Sitaw ng tindahan mo, kundi ikaw mismo. Okay? So mamaya mas explore pa natin yan. So welcome to our company, Sitaw. Sitaw is a leading online cross-border e-commerce platform that provides a seamless and secure online shopping experience to customers worldwide. Founded in 2020, Bricks E-commerce Private Limited is the parent company of Sitaw. So yung Bricks e-commerce na yan, siya po yung parent company ni Sitaw. Nakabase po siya sa Singapore. Yung nasa Singapore po, hindi po siya office. Siya po ay headquarters. No? Headquarters po yan, yung nasa Singapore, sa China, sa Hong Kong, sa Malaysia. Mga headquarters po natin. Ang head office po natin ay nasa Pilipinas. Diyan po sa BGC. No? BGC building. Ayan po yung ating main office at head office. So, sa mga nagtatanong, bakit wala tayong office sa iba? Hindi po kailangan ng isang dropshipper ang maraming opisina. Si Shopee nga marami bang office si Shopee? Wala po. No, kahit yung ibang mga yung iba nga diyan walang office eh. Tagang online lang sila eh, 'di ba? So, sa atin po, hindi natin kailangan ng maraming office. Ang kailangan natin warehouse kasi dropshipping po yung concept ng ating business. Okay? Sitaw Philippines is also known a new Sitaw Corporation was established on October 4, 2022. The company is committed to delivering the highest level of customer satisfaction by offering wide range of quality products of competitive prices. October 4, 2022, na-establish sa Pilipinas si Sitaw. So dati po niyang nakaregister sa SEC is Information Technology o Information Technology One Person Company o IT OPC. No po? At nag-hire po sila dahil yung business sila is e-commerce, parang hindi tugma doon sa kanilang permit, no, na IT OPC kasi e-commerce yung kanilang nakasaad doon eh. Sa ngayon, kung nag-hire sila ng abogado, yan si Sir Benjamin, nung nag-hire sila itinama yung permit, yung SEC na registration. Kaya po yung naka-register na po sa atin ngayon is New Sitaw Corporation. At ito po ay corporation na po, hindi na po one-person company. So, hindi lang isang may-ari o ng business na ito, kundi 5 o mahigit pa. Okay? So, ganyan po yung pag-corporation. Ngayon,
With a team of dedicated professionals and a robust technology platform, Sitaw Philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the Philippines and beyond. So makita po natin dito na kung saan yung company po natin na siya po ay e-commerce platform na ang concept po niya is dropshipping. So what is Sitaw? Ito yung mga tanong. Ano ba yung Sitaw na yan? Sitaw, ito po introduction natin, derived from C, yung SEA, meaning Southeast Asia. And Tau means grapevine. Sitaw stands for Southeast Asia Grapevine. So established po siya October 4, 2022 in the Philippines. Sitaw is an emerging cross-border e-commerce platform specializing in sport merchandise. So diyan po nagsimula si Sitaw na ang binebenta niya ay mga sports, mga sportswear, no, mga sports equipment, di ba? Yan po yung tinitinda. Hindi tulad po ngayon ay nadadagdagan na po yung paninda ni Sitaw o nadadagdagan na yung product ni Sitaw. So meron na rin po tayong mga casual wear, may mga bags na rin at mga camping mga camping equipment. So may mga ganun na rin po tayo ngayon. So nadadagdagan na po yung produkto ng Sitaw. So Sitaw is an e-commerce platform that allows users to buy and sell products. It is a dropshipping platform, which means the seller do not need to carry inventory. When a seller makes a sale, Sitaw will ship the product directly to the customer from the supplier. So tayo po ay e-commerce. So what is e-commerce? No, e-commerce is the buying and selling of goods and services online. It involves the use of the internet and digital technologies to conduct transactions between business, individuals, and government. So dahil sa e-commerce, pinadali po nito yung pagbili po natin ng mga produkto. So kahit nasaan po kayo, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, pwede po tayong umorder. No, hindi na natin kailangan ngayon pumunta pa ng ibang bansa para lang bumili ng produkto na gusto natin. So online, gamit po yung internet, no, yung digital technologies, ay makakabili na po tayo. Even individuals, ikaw mismo, o may business ka, o kaya sa gobyerno, hindi na nila kailangan pa pumunta ng ibang bansa para lang bilhin yung mga gamit na kailangan nila. So through internet, makakabili na po tayo. So ayan po yung kagandahan doon sa digital technologies at yung siyempre, yung electronic commerce. At siyempre, yung concept ng mga ganitong business is dropshipping. Ang Shopee, ang Lazada, lahat po sila ay dropshipper. Pero sila po ay shopping online na kung saan lahat po sila, ang concept din is dropshipping. Ganyan din po si Sitaw. Ano po ba yung dropshipping? Dropshipping is the seller does not have to hold inventory or worry about managing a warehouse. Instead, they rely on the third-party supplier to fulfill the orders directly to the customer. This allows the sellers to focus on marketing, customer service, and growing their business without added cost and time associated with managing inventory and shipping logistics. Ito po yung model po ng dropshipping. Doon sa traditional dropshipping, hindi siya online. Pag ikaw po ay may dropshipping, bibili ka ng mga produkto upfront. Ibig sabihin, malaki yung kailangan mong halaga. Kasi siyempre, pag bumili ka ng product, halimbawa sapatos, pantalon, damit, kailangan pag bumili ka niyan, meron kang at least mga 100K o 50K, di ba? O palagay mo na that time mga 20K para mabili mo siya ng mas mababa, di ba? Lalo sa Divisoria, di ba? Meron diyan pag yung mga wholesale, pag maraming binili mo, mabibili mo siya ng mura. At pag mura na nabili mo, pwede mo siyang ibenta ng mababa na mabebenta mo siya na malaki yung pwede mong tubuin. Okay, so ganyan po yung sa dropshipping na sinasabi po natin. Pero ngayon, dahil online na po yung ating ginagawa, hindi na natin kailangan kumuha pa ng product upfront. Ito yung magandang negosyo na ibinibigay sa atin ni Sitaw. Hindi mo na kailangan magkapital ng malaki, hindi mo kailangan maglabas agad ng malaking halaga para lang makapagsimula ng negosyo. Dito po kay Sitaw, sabi ko nga, walang minimum, walang maximum capital. Pero siyempre, malaki yung capital mo, malaki yung pwede mong maging profit. So mamaya mas ipapaliwanag pa rin po natin yan. At dito kay Sitaw, sa dropshipping business na ito, ganito po tumatakbo yung dropshipping ng Sitaw. So makita po natin dito, no? Para madali nating maintindihan, ito yung si customer at ikaw ito, seller.
Dito kay Sitaw, pag nag-register ka, no, mariregister ka, pre-registration po yan, wala tayong subscription fee, wala tayong inventory dito. So, gagawa po tayo, magke-create ka po ng store. No? Ayan po yung tinatawag natin na online store. Once na naka-register ka na, once na na-approve ka na ni Sitaw na yung store mo ay approve na, pwede ka na magsimula anytime. Anong gagawin mo una? Pipili ka muna ng orders. O pipili ka ng products muna pala, sorry. Pipili ka muna ng products. Anong products mga pipiliin mo? Depende po sa'yo at depende sa kakayahan mo o depende sa capital na meron ka. Pag pumili ka ng products, meron po tayong profit margin. So sa profit margin na yan po yung ginawa ni Sitaw para maging fair. No? Parehas tayo. Na kung saan meron tayong 7%, 8%, 10%, 12%. Pero siyempre, depende po yan sa capital na meron ka. O, halimbawa, nakapagsimula ka na, nakapili ka ng products, mag-aantay ka ng 24 hours. 24 hours, bakit? Ima-market pa kasi ni Sitaw yung mga product na pinili mo. Siyempre, si Sitaw po gumagamit po ng artificial intelligence marketing na kung saan siya po yung magma-market ng mga produktong pinili po natin. Hindi na po tayo magma-market. Hindi po yung katulad sa ibang mga dropshipper na ikaw pa yung magma-market para kumita ka. Dito kay Sitaw, siya na po ang magma-market niyan. At tapos, halimbawa, may bumili na po na customer sa iyo. Meron kang meron ka doon na tinitinda na t-shirt, na ang halaga ng t-shirt are 214. Yung 214 na yun kasi nag-markup ka ng 7%. Okay? Ngayon, bumili yung customer. Ang gagawin niya, ang customer places an order from your online store, then Sitaw prepare your store will automatically sends the order to Sitaw. Okay? So yung orders na yan, ibabato na po ni Sitaw sa'yo. Then ang gagawin mo naman, bilang seller, dahil wala ka namang product, di ba? Bumiling customer sa'yo, wala kang product. Ngayon, ang gagawin mo naman, bibili ka ng product doon sa supplier o sa factories o kaya doon sa ating sa warehouse ni Sitaw, no? Ganito po 'yan. Ngayon pag yung customer po bayad na po 'yan eh. Ang tanong, bayad na pala, bakit kailangan mong abonohan? Kasi po yung bayad ng customer naka-hold po 'yan. Naka-hold po 'yan doon sa system, yung tinatawag nating escrow. Yung escrow na 'yan, ayan po yung parang system na nag-hold doon sa mga buyer, mga bayad ng buyer na kung saan maging safe sila. Na kung saan marirelease lang po yan once na tayong mga seller ay inabonohan natin yon. Anong gagawin natin? Bibili po tayo, halagang 240 yung nakapost. Ikaw naman, bibili ka sa supplier na halagang 200 lang yung babayaran mo. Kaya meron po tayo dito kay Sitaw na yung balance recharge. So doon sa balance wallet natin, yung wallet balance natin, doon papasok yung ating pera para i-abono. So magre-recharge tayo doon. So magpapasok ka doon, then ipipick mo yung order na yon. Once na na-pick mo na yung order na yon, i-confirm yan ni Sitaw, then papasok na po doon yung delivery. Si Sitaw na po ang bahala dyan sa delivery na yan. So meron po tayong time frame, 10 to 15 days delivery, then 3 days after sales. So paano yon? Yung 10 to 15 days, Sitaw prepares your customer's order and Sitaw ships the order directly to your customer. So once na na-deliver na yon, no? Mag-aantay lang tayo ng 3 days after sale. Then after that, babalik na po yung pera mo. So babalik na po yung pera mo, kasama na yun yung tubo. Kaya yung freezing money mo, yung binili mo, papasok yan sa freezing money, kasama na yung tubo. At pag na-deliver na yan, after 3 days, babalik na po yan sa wallet balance mo uli. Kasama na po yung tubo. So mamaya pakikita pa natin yan actual para mas maintindihan po natin. So ganyan po tumatakbo yung dropshipper o kaya yung dropshipping ni Sitaw. Ikaw as a seller, kailangan mong bumili ng produkto o abonohan. Kaya nga tayo dito, parang negosyo natin, ang business natin dito is buy and selling. Ibig sabihin, ibabay mo yon, then isesell mo. Ang kagandahan lang dito, hindi mo kailangan kumuha ng product upfront. Hindi mo kagad kailangan maglabas. Yung ilalabas mo dito, siguradong bayad na. Kaya siguradong may kita ka. Yun po yung kagandahan dito kay Sitaw. Okay? So dito po kay Sitaw, meron po tayong evaluation. Ang evaluation period natin ay mangyayari po yan, ngayon, second evaluation, is sa 29.
Gaya dyan po sa mga newbie, sa mga naririto na nagsimula pa, kasama na po kayo dyan sa evaluation period na yan. Okay? So makikita po natin dito sa evaluation period, ano ba tong evaluation period na to? So to facilitate product management and provide sellers with insight into to their order processing rate on the seller dashboard, seller can view their orders processing rate for the current month. This provides them with the real-time information on how efficiently they are processing their orders. So paano ba tong evaluation? Ito po sa madalit sabi para madali natin maintindihan, yung evaluation na to ay quota na kung saan sa isang buwan meron tayong 2 beses na evaluation. So yan po nagsisimula doon sa 15, no? Yung evaluation po natin, every month Sitaw conducted an evaluation which happened twice a month. It is on 16, end of the month. Actually 15 to eh. 15 kasi 11:59 tapos yung evaluation, so 16 na yon. So at the end of the month, if the seller reaches the 55% processing rate, their profit will remain. Kung mamimit mo yung 55%, yung profit mo mananatili doon. Let's say 7% siya. So mananatili siya sa 7%. Okay? Paano naman kung hindi mo siya mamit? On a monthly basis, Sitaw track the seller's order processing rate to determine if the penalty should be imposed. If the order processing rate falls below 55%, it will trigger penalty measures. So kung di mo siya maaabot, magkakaroon ka ng penalty. Pero huwag ka mag-alala, huwag ka kagad ma-stress, no? Huwag ka kagad matakot. Dahil yung penalty na yan, hindi po yan ikakaltas o iaawas doon sa kapital mo. Ah, okay, yung iba huminga, ay salamat, di ba? So paano mangyayari po yun? Di ba? Dito po kay Sitaw, ito yung business na wala kang lugi. Ibig sabihin, kahit hindi ka pumasa ng evaluation, may kita ka pa rin. So paano mangyayari po 'yon? Kasi dito po, ang pinagbabasihan po nung processing rate ay sa mga orders. Halimbawa, may pumasok sa yung orders na 5. Ngayon, pinick up mo yung 5 na 'yon. So makikita mo sa processing rate mo is 100%. Okay? Kasi pinick up mo lahat eh. Tapos, may pumasok uling 5. Ay makikita mo naman yung processing rate mo magiging 50%. Bakit? Kasi na-pick up mo yung 5, may pumasok ko yung 5, so 10 na yung orders na pumasok. Hindi mo pa na-pick up yung 5 dahil kakapasok lang. So magiging 50% yung processing rate mo. Pero pag pinick up mo yun uli, magiging 100% uli yun. Kaya naka-base doon sa mga ipaprocess mo yung processing rate. Hindi po doon sa halaga, hindi po sa halaga. Kunyari, baka isipin nyo, ito mas 400 to o 600 to. Siguro mas mataas ang processing rate nito. Hindi po, no? Doon sa bawat process mo ng order. Maliit man 'yan, malaki, iisa lang po bilang nun. Okay? So ito naman po yung ating policy o yung ating dapat maintindihan, no? Kung bakit sinasabi natin kanina na wala pong mawawala sa iyo, kundi kikita ka pa rin kahit meron kang kahit hindi ka pumasa sa evaluation. So pakinggan po natin mabuti 'to. Dito muna tayo sa product markup natin na 7%. So pag sinabi natin product markup, ito yung profit, ito yung tubo. No, ito yung tubo na inilagay mo sa product, pinili mo doon sa product na pinili mo doon kay Sitaw, yung ginamit mo. Ngayon, pag bumagsak ka sa first and second evaluation, siyempre walang penalty yan. Paano pag bumagsak ka sa first at pumasa ka sa second evaluation? No penalty pa rin. Kabaliktaran lang, pumasa ka ng first evaluation, bumagsak ka ng second evaluation, wala pa rin penalty. Paano pag bumagsak ka ng first and second evaluation? So with 1% penalty, you will only have 6% on the orders that you process. So ibig sabihin, itong 7% mo, hindi ka nakapasa ng first and second evaluation, yung 7% mo magiging 6% lang. So ibig sabihin doon, wala kang talo. Kumita ka pa rin. Dahil kung halimbawa may 10,000 ka, 20,000 ka, 50,000 o 100,000, ilagay mo man po yan sa bangko, after kahit ilagay mo yan ng 1 taon dyan, hindi po tutubo yan ng 7%. Okay? So, hindi siya tutubo ng 6%. Pero dito kay Sitaw, pag dito mo siya linagay, in 2 weeks lang, ROI ka na, yung pera mo tumubo ng 6% kahit hindi mo na ipasa yung evaluation. Pero syempre, kailangan nandun tayo na yung mindset natin, kailangan maipasa po natin yung evaluation. Kasi parang hindi kumpleto yung pagiging seller mo
kapag hindi mo na ipapasa yung evaluation. Kasi iba rin yung pakiramdam pag naipasa mo. Tsaka wala rin mawawala sa'yo kahit ipasa mo siya eh. Kasi pag ipinasa mo siya, ibig sabihin marami kang napaprocess na orders. Pag marami kang napaprocess na orders, di malaki yung kita mo. Di ba? So yun lang po yung logic dyan. Kaya wag po tayong manghihinayang doon sa ilalabas po natin kay sitaw na ipaprocess o pipick mo ng orders kasi kikita ka rito. Okay? So yung pinag-usapan natin sa 7% po yan ha. Okay? Kung may tanong, mamaya pwede tayong magtanong. Ngayon pupunta na po tayo dito sa product markup na may 8% to 12%. So 8%, 10%, 12%, no? Yung product markup po. So ibig sabihin dito, pag pumasa ka ng first and second evaluation, wala kang penalty. Pero sa pagkakataong ito, pag bumagsak ka sa first evaluation at second evaluation, so kabaliktaran lang din dito sa isa, pumasa ka sa first evaluation, bumagsak sa second evaluation, with penalty na. Sitaw deduct the portion of profit exceeding 7% from the delivered orders in the current month. And the seller will only have 7% on the orders they process. So, ibig sabihin yon, kung hindi mo maipasa ang isa sa mga evaluation na ito, yung 8% at 12% mo, magiging 7%. So, hindi ka pa rin talo, kumita ka pa rin. Pero siyempre, pag naipasa mo both evaluation, mas mainam pa rin dahil buo mo siyang makukuha. Diba? Pero kung hindi kaya talaga, hindi ka pa rin lugi. Kaya po dito, sa team po natin, may strategy po tayo. No, hindi po tayo basta-basta pumipili ng mga markup na matataas. So step by step po natin ginagawa. Hindi po tayo kagaya ng iba na ituturo nila, sige pumili ka ng 8% kahit hindi mo kaya, no? Eh kung 7% ka, kaya mo maipasa evaluation para wala kang penalty, kasi unti-unti lang natin ipapasok yung mga matataas na markup. So yan po yung itinuturo natin. Kaya dito po sa team natin, no, sa team Jimro, sa team po ni Prof. Vincent, na kung saan yung makikita natin dito, yung strategy natin na effective. No? At marami na pong sumubok nito at natutuwa sila na ipapasa nilang processing rate, hindi sila na-stress at the same time, lumalaki pa yung kanilang kinikita. So ganyan po yung nagiging resulta po ng ating pre-webinar training nito. Kaya nga po marami na po dito na hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon ay nananatili at umaatin sa atin kasi nga po dito sila talaga natuto, 'di ba? So yan po yung paano po pag bumagsak ka ng first and second evaluation? Ayun, pag bumagsak ka ng second evaluation, itong 8%, 10%, 12% mo, magiging 6% na lang. So hindi ka pa rin talo. May kita ka pa rin. Kasi kahit ilagay mo sa bangko yung pera mo 100,000, 50,000, hindi po yan tutubo ng 6%. Okay? So linilinaw lang natin ha. Walang kinakaltas, wala pong binabawas si sitaw sa atin. Yung pang-pressing money to wallet balance, buo yan matatanggap mo. Buo yung 7%, buo 8%, buo yung 12%. So ikaw po yung magsesettle niyan. Okay? Ikaw yung magsesettle niyan. Dahil hindi mo mai-withdraw yung pera mo hanggat hindi mo sinesettle yung pinag-usapan nyo. Okay? So ganun po yan. At pag sinettle mo yon, kung halimbawa naisip mo ay malaking halaga, no? Huwag po kayong matakot at huwag kayong mag-alala. Kahit na isettle mo yung ganung halaga, hindi ka pa rin talo. Yung iba po kasi, no, lalo na, no, sorry po, sa ating mga Pilipino, kapag nagninegosyo tayo, parang gusto lang natin kumita. No? Hindi natin iniisip na mayroon ding company na dapat kumita. Okay? So yung binabawas po natin dyan, tandaan nyo, hindi po yan binabawas sa kapital mo. Kaya doon sa mga naririnig nyo, nga sinasabi nila na, nako, uubusin ni Sitaw yung pera mo dyan kasi sa penalty. Yung nagsasabi po noon, maaring hindi yon seller. O kaya, kung seller man siya, hindi niya naiintindihan ang negosyo. Kaya ito yung kahalagan, bakit namin kayo ini-encourage na umattend sa pre-webinar training na ito. Kasi dito lang po tayo nagtuturo ng mga ganyan. Kasi sa iba po, pag doon ka lang sa GC ka lang, ay dito sa GC, sasagutin naman yung, hindi po, maniwala po kayo. Kahit isang taong ka sa GC, hindi ka matututo dyan. Bakit? Iba-iba po siyempre yung kanilang mga opinion dyan. At malilito ka lang. Iba pa rin po yung may training ka na talagang naririnig mo, may mentor ka, may nagtuturo sa'yo, may nag-guide sa'yo. Diba? Kaya nga pag mentor, isa lang eh. Halimbawa sa business na to, isa yung mentor mo. Pag ganitong business, may iba ka ring mentor dyan. So hindi pwedeng sa ganito, ang daming mong mentor. Malilito ka eh. Kailangan mentor mo isa lang. Diba?
Kaya nga po ganun para maging successful ka. Pero siyempre kanya-kanya tayong isipan, no? Hindi naman natin minemenos yung iba na porket ba ganito, ikaw lang yung magaling, hindi po ganon. Ang sinasabi po natin is yung maiintindihan ng lahat. So nagpapasalamat naman po tayo sa mga comment at nagpapasalamat po sa atin sa ginagawa po nating pre-webinar training. Even sa YouTube, no, may mga comment doon na nagpapasalamat sa atin. Sir, lagi kong pinapanood yung YouTube mo at sa'yo ko lang naintindihan yung sitaw. Sa'yo ko lang po natutunan to, sa'yo ko lang po nalaman to, no? Sabi nila, alam niyo po 6 months na po ako sa sitaw, yung iba 8 months. Alam niyo po ngayon ko lang po natutunan to, yung pinanood ko yung video niyo. Biriin mo yun, 8 months. Ngayon lang nila naintindihan yung sitaw. So yun po yung sinasabi po natin. Kaya mapalad po dito yung mga newbie at yung mga bagong seller na nakaka-attend po agad dito sa ating pre-webinar. Bakit? Kasi dito pa lang naiintindihan na agad nila, 'di ba? Kaya ikaw kung naintindihan mo tong presentation na to at naririnig mo, no? Ikaw mag-decide ka na kung kailan ka magsisimula. Okay? So yan po yung ating evaluation, no po? Yan po yung ulitin natin, iba yung sa 7%, no, tandaan natin 8 to 10, 8, 10, 12%. Pag pinaghalo niyo po yan ng tanong, sir, paano kung paghaluin ko? 7%, 8%, 12, 10%, 12%. Okay, pwede naman. Kaso magkano yung budget mo? Tapos, pag hindi mo na ipasa yung processing rate, may penalty ka doon. Halimbawa, hindi mo na ipasa yung first, naipasa mo yung second evaluation. Kung naka 7% ka, wala kang penalty. Dahil hinaluan mo, nagka-penalty ka. Ano yung saan ka nagka-penalty? Di doon sa 8%, 10%, 12%. Pero yung 7%, wala kang penalty. Kaya kung naka 7% ka lahat, maipasa mo man yung isa sa evaluation, bumagsak ka sa isa, wala ka pa rin penalty. Di ba? So, unti-unti lang. Ano yung ginagawa? Meron po tayong strategy na tinuturo para doon sa level up. Level up na kung saan unti-unti natin tinuturo na pwede kang magpasok ng 8%, 10%, hindi bigla. Tinuturo po natin yan at marami na pong gumawa niyan. At lahat ng gumawa sa affiliates ko, ngayon po nai-enjoy na nila yung kinikita nila. Yung mga strategy na binigay ko po sa kanya, 50K strategy, 100K strategy, 300K strategy, 500K, 1 million strategy. Yung iba dyan may gumawa na po. At ngayon po, natutuwa na sila dahil bumabalik na yung kanilang mga ginawang strategy, yung mga kapital nila at syempre yung tubo. Okay? Doon naman sa mga nagsimula na ng ganung strategy, wag po kayo masyadong mainip. No, kaya po tayo may Excel tracker. Kasi may Excel tracker po kami, no, sa team namin. So yung Excel tracker na po yan, ibinibigay ko po yan para po doon sa mga nagtiwala po doon sa referral code ko at nagtiwala din sa akin. Kumbaga, yan na po yung sinusukli ko po. No, binibigay po tayo ng Excel tracker para ma-monitor nila yung pumapasok at lumalabas na order sa kanila at syempre malaman nila yung kailan babalik yung pera nila. At syempre, nagbibigay rin tayo ng tips and strategy, yung ebook at syempre yung logo natin at yung banner. So sa banner and logo, yung banner pa lang yung ginagawa ko. At least matapos ko na sana para matapos na yun para yung logo naman yung susunod. So yan po yung binibigay natin doon sa mga affiliates ko. Sa mga hindi ko po affiliate, sorry po at pasensya na po kayo. Ito ng pre-webinar na to, libre naman po sa inyo lahat. Pero siyempre, exclusive po yung ginagawa ko para doon sa mga nagtiwala po talaga sa akin na gamitin yung aking referral code. At siyempre, meron din po kaming ginagawa ngayon na training. So mamaya na natin pag-usapan yan. Pupunta na ngayon tayo sa vacation mode. Okay? Dito na po tayo sa vacation mode. So vacation mode, tapos na to. Noong 26 po, no, natapos 26 midnight, natapos na yung vacation mode natin. 27, 28, 29, wala po tayong vacation mode. So, ano ba tong vacation mode? Seller vacation mode rules o holiday mode kung tawagin. Dito po sa vacation mode na to, meron po tayong 7 days or 7 times per month. So, ibig sabihin sa loob ng isang buwan, meron tayong 7 days na vacation mode. So ngayon, doon sa 7 days na yon, 7 times po yan. Ibig sabihin 7 times, pag ginamit mo po yan ginamit mo halimbawa ngayon, tapos after 2 hours, inop mo, tapos ginamit mo uli, consider as 1 day na yon. Okay? Kaya kita nyo po yung mga nag-ano po, no? Yung mga may mga sobrang oras, kaya makikita nyo automatic off. 'Di ba may mga sobra pa kayong oras? Yung iba sa tanong,
bakit nag-off na kahit na po may sobra pa kayong oras, kung tapos na yung vacation mode at wala na yon, automatic po yan. Okay? Kaya huwag tayong magtaka diyan. Ganun po talaga. Okay? So kaya sa March, no, magkakaroon po ulit tayo ng 7 days na vacation mode. So magre-reset po 'yan. Magre-reset po 'yan, no, yung sa March 1. So kahit yung ating processing rate, magsi-0 yan, reset po 'yan, balik po 'yan ulit doon. Okay? So siyempre dito po sa seller's vacation mode, meron po tayong rules of policy dito. The 3 days at the end of each month until the 3rd day of the following month are the reconciliation period for the Sitaw platform. Dati po kasi sa policy, ang nakalagay po doon, 28, start ng 28, wala pong vacation mode, kahit na may 31 siya. No? Pero nagkaroon po ng bagong policy at nagkaroon tayo ng clarification dyan. Kaya binubura na natin yung dati nating itinuro na 28 walang vacation mode. Kasi nga po, nabago na po yan. Ngayon po, 3 days at the end of each month until 3rd day of the following month. So, ibig sabihin, 27, 28, 29, wala po tayong vacation mode hanggang doon sa March 1, 2, and 3. Wala pong vacation mode. So, magsisimula yan kung gusto mo mag-vacation mode sa March 4 na onwards. Yan, pwede na po tayo mag-vacation mode dyan. Okay? So, yan po yung rules po natin ngayon. So, mulitin natin ha. Hindi na po yung 28, hindi na po applicable yon. So, ngayon po, 3 days at the end of each month until 3rd day of the following month. Okay? Baka mayroon po dyan na naka-attend nung webinar ko ng mga nauna, yun talaga yung pahayag ko kasi yun yung galing sa head office. Ngayon, nakausap ko yung head office at konfirmado doon sa project manager nila na kung saan may adjustment po. No, pag halimbawa ngayon March 31, 'di ba? Sa March 31, 29, 30, 31 ang walang vacation mode. Kung halimbawa sa April, so April 28, 29, 30 ang walang vacation mode. So okay, malinaw po tayo diyan. Pag naka-vacation mode ka po, ito po yung tinatawag natin temporary na nakasarado yung tindahan mo. Siyempre, pag nakasarado yan, may visitor pero hindi siya makakabili kasi sarado nga. Kaya yan naman yung pagkakataon natin na samantalahin yung mga pending orders para i-pick up. So, ayan po yung purpose kung bakit tayo nagbe-vacation mode. So, pwede nating hatiin yung ating vacation mode. Pwede nating gamitin yung 3 araw sa first vacation, sa first evaluation at yung apat na araw naman pwede natin gamitin dun sa second evaluation o kaya baliktarin mo. 4 na araw sa first evaluation, 3 naman doon sa second evaluation. So nasa sayo yan. O kaya pwede mo ring gawin yung lahat ng vacation move mo na 7, pwede mong gamitin. Depende yan sa strategy kasi nakadepende pa rin yan sa capital na meron ka para gamitin yung vacation mode. Kaya gamitin po natin ng tama para na sa ganun maipasa po natin yung processing rate. Okay? Isa yan sa mga strategy para maipasa yung ating processing rate. Ito po yung time frames. Time frames ng withdrawal, recharge, delivery, and unfreezing fund. Okay? Dito po tayo sa withdrawal. So kanina, nung mga nakaraan, marami pa rin ako nababasa. So siguro, dahil hindi nila talaga alam, ito lang po yun sa mga nanditong bago, mga newbie, o kaya mga hindi pa nagre-register. Once ikaw po ay naka-register na, o nandito at nagsisimula na, tandaan po natin, meron po tayong sponsor. Yung sponsor na yan, yan yung ginamit mong referral code. Okay? At meron tayong AS. Yung AS na yan, ayan yung account specialist na kung saan dyan tayo pwede magtanong. So sa amin, ako po, seller ako, pero ano na po ako, partners na. Kaya makikita nyo sa lahat ng gumamit ng referral code ko o yung mga referral code ng mga affiliates at ng affiliates ko, malalabas po yung pangalan ko, Jimmy Adille Gonzales. Yung ibig sabihin, ako po yung dedicated customer service nyo. Kaya doon sa GC ko, linalagay ko, I'm your dedicated customer service. Kaya kung may concern at may tanong kayo, pwede kayong magtanong sa akin. So, tulad nung nakaraan, nung isang araw lang pala, may isa tayong affiliate na nagka-problema sa kanyang email. Na-block yung email niya at natakot siya kasi may pera siya doon, malaki yung pera niya. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Kaya ako nandito, tutulungan kita. Ngayon, ayos na po. Resolved na. Ayun po yung kahalagahan ng referral code. Kaya doon sa mga walang referral code o kaya
make sure lang na yung pipiliin mong referral code at kukunin mong sponsor ay talagang makakatulong sa'yo. Okay? At mame-mentor ka ng tama. Yan yung sinasabi po natin. Pag may mga technical issue na ganyan, kung wala kang referral code, tapos yung account specialist mo, hindi mo rin nakakausap, kanino ka lalapit? Di ba? Yun, kung wala ako, kumbaga, wala siyang mentor, kung hindi ginamit yung referral code ko, o kaya iba yung referral code niya, maaring ewan natin kung masagot din yung concern niya, di ba? Sana mas nasagot. Pero dahil doon sa referral code, dahil affiliate ko siya, direct ko siya sa akin, so nagawa kagad natin ng tulong. So may tinuro ako sa kanya, nagawa niya kanina, nagpasalamat siya, sir, okay na po. Okay na po yung nakaka-login na po ulit ako sa Sitaw. So yun yung sinasabi po natin kasi hindi po natin maiiwasan yung mga technical issue kasi nasa online business po tayo. Okay? Kaya wag po tayo masyadong magmagaling o mag-pride na hindi ko kailangan ng referral code, kaya ko mag-isa to. 'Di ba? So kung kaya mo define, wala pong problema. Pero para sa akin, ako nga ang tagal ko na sa online eh. Hindi po ako pumapasok dito nang wala akong mentor. Lagi akong merong mentor na kailangan may mapapagtanungan ako. Kung wala, hindi ko papasukin ng business. Bakit? Mahirapan ako eh. Tapos yung magjo-join sa akin mahirapan din. 'Di ba? Wala akong wala akong source, 'di ba? So dahil ngayon, ganun yung natin, partners tayo at nakakadirekta tayo sa head office. So malakas yung loob natin at confident ako sa negosyo na pinopromote ko kay Sitaw. Okay? So yan po yung ating tips na binibigay po sa mga wala pong referral code. Kaya nga po, 'di ba? Nung una, wala akong may referral code ako tapos hindi ko naman makontak. Anong ginawa ko? Sinarado ko store ko. Nag-sacrifice ako na isa rayon, lumipat sa talagang makakatulong sa akin. Kasi bakit? Nasa isip ko yung grow eh. Gusto ko mag-grow. Ayoko manatili doon sa pride ko na kung hindi ako lumipat, siguro nag-ano ako sa pride ko na ay hindi ako lilipat, dito na lang ako. Hindi ako nag-grow. No, hindi ako lumago. Baka hindi ko pa kinikita yung kinikita ko ngayon. Pero dahil nag-decide ako sa ganon, nakita ko na dito ako lalago, 'yon. 'Di ba? So yun po yung aking naging desisyon. So bakit po ganon? Pwede pala 'yon. Yes, pwede po. Kasi po meron po si Sitaw, diyan po sa dashboard natin, meron pong application for store closure. Kasi pag gusto mo, kunyari, na-stress ka na, parang ayaw mo na, no? Pwede mong i-close yung tindahan mo. O parang i-closure mo yon, kukunin mo na yung pera mo, alis ka na. Pero kung nagsisimula ka na, huwag kang mag-close. Sayang. Na maliban na lang kung kaya ka mag-close dahil mag-o-open ka ng bago, okay lang yun. Pero yung i-close mo siya dahil lang na-stress ka, dahil hindi mo alam, wag. Ang gawin mo, humanap ka ng source. O ito sa webinar, umatin ka para matuto ka at ma-motivate ka. Huwag mong bibitawan yung business na sinimulan mo, lalo kung kumikita ka na. Yan po yung unang tips ko sa iyo. Tandaan niyo po, kung may problema ka halimbawa financially, huwag mong itataya yung kumikita. Kasi magagawan mo ng paraan yon. At least kung nagawan mo siya ng paraan, meron kang extra income na pwede mo siyang mabayaran dahil meron kang negosyo na kumikita. Kuha niyo po yung aking ibig sabihin. Okay? So balik na po tayo. So konting lang yan, konting tips o pagme-mentor lang po sa bawat isa sa atin. Punta na tayo ng withdrawal. Sa withdrawal, meron po tayong 3 to 5 business days upon approval, not from the submission. Ulitin natin. Listen carefully. Sa mga affiliates ko, sa mga hindi ko affiliates na nakikinig dito, no? 3 to 5 business days upon approval, not from the submission. Kaya sana walang magtatanong, walang magme-message. Pag nag-withdraw ka ng Friday, no? At tatanong mo, "Sir, bakit wala pa po yung aking withdraw? Nag-withdraw po ako ng Friday." Ano ba sabi? 3 to 5 business days upon approval, not from the submission. Ibig sabihin, once na na-approve, sir, nakita ko po kasi approve na po eh. Ano ba yung sabi? 3 to 5 business days upon approval. O inuulit-ulit ko not from the submission. Ibig sabihin, ang bilang niya, once na na-approve siya, saka pa lang siya bibilang ng 3 to 5 days. Pero siyempre, sa katotohanan ng nangyayari, hindi naman po totally ganito. Nagbigay lang sila ng time frame kasi po, meron po tayong weekend at meron din po tayong holiday. So, time frame lang po yan. Pero sa nangyayari po ngayon, pag nagwi-withdraw po kami ng umaga, nare-receive naman po namin. Kunyari, nag-withdraw ko ng mga alas 6 ng umaga.
marireceive ko yan bago mananghalian. Mga 10, ganyan, 9, marireceive na natin yan. Pag nag-withdraw ka naman ng mga lunchtime o alauna, alas 2, marireceive mo naman yan bago mag alas 3. Pero pag nag-withdraw ka na ng mga alas 3, alas 4, ma-receive mo na yan kinabukasan ng umaga. So ganun kasi wala naman po ng bangko niyan. Okay? So ganyan po yung ating sa bangko cut off na yan eh. So ganyan po no. Kaya wala na pong magtatanong ha. Pag nag-withdraw ka ngayon na hindi naman siya refuse, approved na, ulitin natin 3 to 5 business day upon approval. Kung dumating na maaga, di maganda. Kung hindi naman, at least kinabukasan dumating, okay pa rin yan. Okay? Ang mahalaga, meron po tayong time frame. Kaya din po yung ginagawa kasi nga po sa mga nangyari po nung nakaraan, no, na may muntik ng mahak na account. So safety na rin po natin yan kasi magbibigay sila ng 3 to 5 days para kung merong pang hahabulin. Halimbawa, nakita mo, aba, ba't may nag-withdraw sa akin, wala naman ako wini-withdraw. Pwede mo pang habulin. Tama? So yan kaya po yung binibigay na time frame niya para safety po natin. Okay? Kaya walang mag-iisip ng hindi maganda dahil lahat tayo rito nakaka-withdraw. Okay? So yan po, may time frame, mayroong policy. So ayun lang nakakalungkot yung sa GC natin, no? O sa iba na nagpo-post, talagang sabi ko hindi nila naiintindihan negosyo, nagwi-withdraw na, hindi pa nila alam yung policy, di ba? So ngayon punta na tayo sa recharge. Dito po sa recharge, meron po tayong 24 hours once to receive. Ibig sabihin, itong offline po na magre-recharge ka. Sa offline recharge, pwede po kayong mag-offline recharge gamit yung bank account po ng ating Sitaw. New Sitaw Corporation, yung BDO, at doon din sa Union Bank. New Sitaw Corporation, Union Bank. Nakatay up po tayo sa BDO at Union Bank. Sa withdrawal naman po, kahit saan bangko, GCash, Paymaya, pwede nyo po yung gamitin para maka-withdraw kayo. Okay? So, minimum po na 500, maximum kahit magkano. Depende na yan sa bangko mo kung magkano yung tatanggapin. At syempre, meron po yan charges. So 1%, maximum 300 pesos. So kahit magkano na yung withdrawin mo dyan. So kailangan po yun kasi po nagbabayad po tayo ng tax. Nagbabayad si Sitaw ng tax. So kailangan may ganun po. No po? At kasama naman po yan. Maliit lang po yun. Huwag po kayo matakot sa 1%. Okay? So sa recharge naman po, dito naman tayo sa online. So yung kanina sinabi ko offline, no? Sa online recharge naman po, pwede po tayo ditong gumamit ng GCash. GCash real time po 'yan. Para ka lang nag-transfer GCash to GCash, no? At kailangan mo lang diyan magpondo para i-transfer kay Sitaw. Ang kagandahan lang po pag GCash ang ginagamit mo, halimbawa, meron kang kapital na 50,000, hindi pa dumarating, 20,000 muna ipapasok mo, pwede ka muna magpasok ng 10,000. Pag naubos na yun sa wallet mo, pwede mo uling i-recharge, nasa GCash mo lang, pwede mong gawin yun. Bakit? Wala naman po kasing charges kasi naka-tie up din po tayo sa Paiso, INC, payment at sa GCash po. Okay? So, sa online din po, pwede rin po tayong gumamit ng online bank gaya ng BDO, Union Bank, RCBC, BPI. So ililink o CoinPH, pwede rin. Ililink po kayo niyan direkta doon sa bangko nyo kasi naka-tie up po tayo sa mga banks na yan. Okay? O sa delivery, ulitin natin. Sa time frame naman sa delivery, 10 to 15 days calendar days. Okay? So hindi not necessary pag sinabing 10 to 15 days ay talagang saktong 15 days darating. Minsan po 13 days, 14 days, may 12 days pa or pwedeng lumagpas 17, 18, 19 hanggang maximum 20 days. Bakit? Kasi po pag umaabot po ng 20 days, sometimes, halimbawa, ganito, bibigyan ko example. Baka yung iba kasi, sinasabi kasi ng iba, akala ko ba ang may warehouse sa Bulacan? Sa Pilipinas lang yung umorder. Taga dito lang, bakit inabot ng ganito katagal? Kasi po, ganito po yan. Totoo pong may warehouse tayo sa Bulacan. Pero yung in-order mo, baka wala naman doon, hindi naman available doon sa warehouse. Kaya ang gagawin yan, ibabato yan doon sa direktang supplier. Halimbawa, yung supplier na yung in-order mo, yung supplier niyan, hindi available sa warehouse, baka nasa Singapore yung supplier niyan. Doon nababato yun, o kaya sa UK. Doon ibabato yun. Ngayon, yung supplier na yun o factories na yun, sila yung magdi-deliver ngayon yan. Kaya ganun po, no? Kailangan maintindihan po natin. Hindi lahat ng produkto na meron tayo ay lahat yan nasa warehouse. Yung malalaki yan, iba niyan,
nandun sa iba't ibang bansa, 'di ba? Na partner ni Sitaw o mga factories na nakadirect po. So ganun po yung nangyari. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit nasa Pilipinas ka inabot ng ganung katagal. Kasi nga po, galing po ng ibang bansa yung order na yan. Kaya nga po doon system tayo, 'di ba? Naka-online yan eh. So ibabato yung bayad, ibabato yung inabono mo kung saan available yung produkto. So dapat maintindihan po natin yung negosyo natin para hindi tayong reklamo ng reklamo pero hindi naman natin naiintindihan pala, 'di ba? Kasi once na nasabi mo na yan, mahirap nang bawiin yan. Lalo na yung magpo-post ka doon na negosyo natin sisitaw, magpo-post ka doon, iba yung pagkakaintindi ng iba, ikaw yung sumisira sa sarili mong negosyo. Okay po? So dapat iniiwasan na po natin 'yan. Kaya tayo may account specialist, meron kang sponsor na pinili mo na gamitin yung referral code niya, sila po yung tanungin nyo. Huwag po kayong magtanong sa GC, huwag po kayong magtanong doon sa wall nyo o magpo-post, 'di ba? Magtanong kayo account specialist kung na meron. Okay? So hindi ko sinasabing, ibig sabihin ba masama ba magtanong sa GC? Hindi naman po. Pero kung meron ka namang account specialist na sasagot sa iyo ng direkta, ba't kailangan mo magtanong pa sa GC? Kaya nga po dun sa mga affiliates ko sa GC, no, lagi ko sinasabi dyan, may rules kami. Kung may question kayo, ako yung dedicated customer service nyo, direkta na kayong magtanong sa akin. Ako rin sasagot ba't mo pa iladaan sa GC? Di sa akin mo na i-message para director ako na isagot sa iyo. 'Di ba? So ganun lang po yung simple lang po 'yun. Kasi bakit? Doon kasi sa GC, halimbawa sa GC namin, may mga pinopost ako doon tulad yan, may pinost ako kanina about doon sa memo. May pinost ako. Ngayon may mga nag-comment. O, ang dami nag-comment. Nasa na yung post ko? Hindi na nabasa. 'Di ba? Importante yun. Paano yung nahuli na magbabasa? Hindi na nila makikita kasi magbabackread. Minsan naman, hindi tayo nagbabackread eh. Di ba? Lumalampas lang yan. So, yun po yung sinasabi po natin. Di ba? So, dapat maging aware po tayo sa mga ganon. Kung meron kang dapat tanungin na direkta, tanungin mo na, ba't mo pa ipopost? Di ba? Pwede mo naman tanungin sa account specialist mo, ba't wala pa yung withdrawal ko? Di pa paliwanag niya sa'yo, kaysa ipopost mo pa doon. Tapos pag may nakabasa, ano magiging interpretasyon o magiging pagkakaintindi nila ron? Ay, hindi pala nakaka-withdraw sa sitaw, may problema. O, di ba? Pwedeng ganun eh. Oh, sino gumawa nun? Tapos maaaring nakabasa pa nun yung kaibigan mo, yung invites mo. O tapos yung ini-invite mo, ay hindi na, 'di ba? Hindi ka nga maka-withdraw diyan. No, 'di ba? O imbis na may affiliates ka na, nawala pa, bakit? Kagagawan mo eh. 'Di ba? So dapat maging maingat po tayo. Dapat maintindihan natin talaga yung negosyo. Ang negosyo inaaral po. No, yung kita given 'yan. Pag inaral mo yung negosyo mo at ah, ginamitan mo ng strategy, sigurado kikita ka diyan kahit anong gawin mo. Pero pag hindi mo yan inaral at nasa isip mo lang kumita, kikita ka pero mali-mali at hindi ka magiging successful. Bakit? Nasa isip mo lang kumita eh. 'Di ba? Hindi ka mag-grow. Maniwala po kayo kasi experience ko na po 'yan. No? So mga may experience na negosyo, ganun din po 'yan. Mismo successful na tao ang nagsasabi po niyan, no? Na kung saan pag nasa isip mo lagi yung pagkita, malayo sa paglago yan. Kailangan ang unang isip mo, paano ka makakatulong sa mga tao at paano aaralin mo yung negosyo, then paano ka makakatulong. Kasi yan yung dalawang bagay lang. Kasi pag ginawa mo yan, inaral mo at ang purpose mo makatulong, sigurado kikita ka diyan kahit anong gawin mo. Okay? So yan po no. At so sa 10 to 15 calendar days na delivery, then 3 days after sale po yun. So, marireceive mo na po yung pera mo. Okay? So, be your own boss. Join us now and become a seller. Ito po yung aking team, Team Jimro. Ayan po yung aking referral code, Coach Jimro. Okay? Diyan po sa mga hindi pa naka-register, no? At nung mga nag-message po sa akin kanina na atin sila ng tapos hindi pa sila sitaw seller at pinasaan ko po kayo ng link, di ba? Kung nandiyan po kayo at wala naman nag-invite sa inyo, gamitin niyo po yung referral code ko. So dito po itatype ko yung pangalan ko para i-message niyo ako mamaya. Yan, Jimmy Adili Gonzales po. Yan, isulat niyo na. Para po nang sa ganon, ah yan, isulat nyo na po yan, Jimmy Adili Gonzales, para mamaya pwede nyo akong i-message. Pero, yung mga
may mga ano dito, in-invites. Kunyari, in-invites kayo, may nag-invite sa inyo, pina-attend kayo rito sa webinar. Balikan nyo sila, gamitin nyo yung referral code nila kasi sila yung nag-assist sa'yo. Ngayon naman, yun sa mga nag-i-invite na pinapapasok nyo dito sa webinar, yung mga invite nyo, dapat nandito ka rin. 'Di ba? Nandito ka rin para matutunan mo rin yung negosyo. Para na sa ganun naman, yung itinuturo natin dito, maipasa mo naman sa affiliates mo. Para na sa ganun, hindi mo naman sila mapabayaan. Okay? So ngayon, yung sinasabi ko, nagagamit yung referral code ko, yung mga naririto na walang mentor. Yung mga walang referral code pa, walang nag-i-invite sa kanila, kasi karapatan mong pumili ng mentor. Okay? Kung may nag-alok na sa'yo pero hindi mo naman sila kakilala, nakating ka dito at dito mo naintindihan, nasa sa PU po yan kung gagamitin mo yung referral code ko. Sa gagamit naman po ng aking referral code at magtitiwala po sa inyong lingkod, ito naman po yung aking isusukli sa inyo. Magbibigay po ako sa inyo ng Excel tracker. So mamaya pakikita natin kung ano yung Excel tracker na yan. Yung Excel tracker na po na yan, yan naman po yung mamomonitor mo yung business mo. Ang ganda po niyan kasi ako ginagawa ko po siya araw-araw eh. Para akong sabi ko kung gagawin ko to, wala na ako. Kung nangyari, nag-for good na ako, gagawin ko to sa bahay para akong nasa opisina lang. Sarili ko, ako yung boss. Kaya kanina sabi natin, be your own boss. Ako yung boss. Hawak ko yung oras ko. Aalis ako pag kailan ko gustong umalis, kakain ako kung kailan ko gustong kumain. Bakit? Ako yung boss eh. 'Di ba? Yun po yung kagandahan sa negosyong ito. So, siyempre, yun nga, yung gagamit niyan, meron po kayong Excel tracker. So, hindi auto tracker Excel tracker. Kasi hindi mo pwedeng gawing auto tracker. Pag sinabi natin auto tracker, automatic yun eh. Ano yun dun eh. No? Excel tracker yun sa atin Kasi hindi po totoo yung auto tracker na yan. Kasi hindi yan nakakonect doon sa company. Okay, pag auto tracker, ibig sabihin pag pinindot mo, automatic na yon, di ba? Sa atin, Excel tracker. Talagang imamano-mano mo yan. Kagandahan lang, mabilis mo siyang ma-check. Mabilis mo siyang copy paste ka lang, 'di ba? So mamaya pakikita natin 'yan kung paano. Then magbibigay tayo ng ebook. Yung ebooks na 'yan ay ang linalaman niyan ay tips and strategy. Tsaka yung ating planner. So nandiyan yung planner. Ikaw na lang yung mag-print, no? Then yung ating logo at tsaka banner. So yung logo at banner natin para sa mga meron nagpapagawa, sabi ko pasensya na kayo, exclusive po talaga yan sa mga affiliates ko. Then meron po tayong affiliates training. So kanina may mga excited na nagtatanong, sir, paano ba magka-affiliates? Ano ba yung gagawin? Sabi ko magkakaroon tayo ng training, huwag kayong magmadali. Bakit po natin kailangan mag-training sa affiliates? Kasi gusto natin may turo sa kanila na sa business na to, hindi tayo dapat maging recruiter. Dapat maging leader ka. Ano yung ibig sabihin? Kailangan maintindihan mo yung commitment ng pagiging leader na hindi mo yan hindi after ka sa kita. Although may commission siya pero hindi ka dapat naka-after doon. Kaya mo gagawin to dahil para kumita ako. No. Kaya mo gagawin yan para makatulong ka. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Pag ginawa mo yan para makatulong ka, kahit anong gawin mo, kikita ka. Kasi yan yung rules eh. 'Di ba? So kaya ba't iisipin mo pa yung kita? Dapat isipin mo yung makatulong sa kapwa. Kasi pag nagawa mo yung makatulong, yung kita automatic yan kasi kaya ka nagdinegosyo para kumita. Nakukuha niyo po ba yung aking point? No, yung punto ko nakukuha niyo po. So ganun po. Pero pag ikaw ay naisip mo kumita ng kumita, mangyayari po diyan, hindi mo maibibigay yung tamang advice o tamang ah, prinsipyo ng negosyo kung nasa isip mo yan. Bakit? Nasa utak mo kasi pagkakitaan eh. Hindi para tumulong. Kaya hindi ka makakaisip ng magagandang strategy, hindi ka makakaisip ng iba-iba. Kasi bakit? Hindi mo iisipin yan. Hayaan mo lang sila, ipabayaan sila. Basta naka-register na sila sa referral code ko, hindi na bibitaw yan. Ayun ang akala nyo. Di ba? Kaya wag kayong, sa mga nag-a-affiliate dyan, pag ganyan ang ginawa mo, wag kang magalit o wag kang magtampo. Pag yung affiliates mo, nakakita ng mentor kung saan siya lalago at lumipat yan, wag kang magtampo. Kasalanan mo yan. No? Ay, nag-aagaw ng ano, hindi po inang-agaw. Nagdesisyon sila na lumipat. Bakit? Wala ka naman tinuturo eh. Wala, paano sila lalago sa'yo? Kaya sila nagnegosyo, gusto nilang kumita. 'Di ba? Gusto nilang lumago, gusto nilang matuto. Wala kang tinuturo. Anong gagawin nila? Pera nila 'yan.
Kaya nga meron tayo na pwede kang mag-close ng ano mo, ng store mo. Di ba? So, may privilege kasi bakit? Kapital mo yan eh. Ayun yung kagandahan kay Sitaw. No? Hindi siya networking company. Kasi kung networking company to, walang ganyan. Hindi ka pwedeng magpalit ng sponsor. Basta yan na, forever na yan. Siya na. Kahit na, kahit na wala, tamad siya, wala siyang ginagawa. Ikaw lang yung kumikilos. Kikita siya. Di ba ganyan sa mga networking eh? Eh tayo, hindi tayo networking company. Kaya tama lang yung binigay ni Sitaw na ganyan. Kaya doon sa mga mag-a-affiliates, make sure lang na committed ka. Kaya wag tsaka dito pag sa negosyong ito, hindi uso yung tampo-tampo na ganoon. Kasi bakit? Nasa negosyo ka eh. Pag may mentor ka, nasasabihan ka, nakita mo naman na para sa iyo 'yon, tanggapin mo kasi yun yung lalago ka. Pag ito tandaan nyo, pag ikaw may mentor at mentee ka at hindi ka marunong makinig, maniwala po kayo sa akin, hindi rin kayo aasenso. 'Di ba? Ganun po 'yon kasi 'di ba a good lead, a good follower must be a good leader must be a good follower. Paano ka magiging good leader kung hindi ka naging good follower? Kailangan matuto ka muna sumunod bago ka maging leader. Eh kung ikaw mismo nag-aano ka ng affiliates pero ikaw mismo hindi ka sumusunod sa leader mo, sa nagme-mentor sa iyo, do you think magiging good leader ka? Okay? So sana nakikita natin yung point ko, no? So ganun lang po, no, na basta lagi nating isipin sa negosyong ito, given yan, kikita ka. Pero wag niyong aalisin sa isip niyo yung makatulong sa kapwa. Makatulong ka sa tao. So gawin mo kung ano yung dapat mong gawin nang pwede kang makatulong. Sandali. Yan, okay po. So ganun lang po, no? Ganyan lang po yung ating negosyo. So napakaganda po nito, napaka-conveniente po ng negosyo natin. Yung opportunity na binigay sa atin, embrace the opportunity of dropshipping with Sitaw. Dahil makikita po natin dito na kahit nasa trabaho ka, kahit busy ka, pwede mong gawin ito kasi walang oras. Ikaw yung boss dito. Kung di mo pa nararanasan maging boss, ikaw yung magiging boss dito. Kailangan lang talaga aralin mo. Kailangan lang matutunan mo. So kaya, yun lang po, no? Yun na po nagtapos yung ating presentation at yung mentoring po natin ito. Ngayon, papasok na po tayo dun sa question and answer. So may pagkakataon na po tayong tumanong. At diyan po sa pagtatanong natin, dito po meron po tayong reaction. Sa reaction, i-click nyo lang po yung reaction. Pag-click mo ng reaction, mag-raise hand ka lang para ma-entertain natin yung tanong mo. No? At ma, masagot po natin ng tama. Okay? So tamang sagot, tamang tanong, tamang sagot, 'di ba? Ganun lang naman eh. Pag maling tanong, di maling sagot. Hindi, joke lang. Okay, sige. Dito muna tayo sa wala pa naman nagre-raise hand. Redmi Note, ba't wala pa po ayong coach? Okay. Kanina pa po yun. Nagmamadali. Sana nandiyan ka pa Redmi. Baka nagmamadali ka tapos ikaw rin yung unang umalis, ha? Hindi mo rin natutunan yung dapat mong matutunan. Okay? So magtanong po tayo para malaman po natin. Magandang gabi po, Coach Jimro. Okay? Sige, Annalisa, shout out. Ma'am Lorenza, shout out. Ems, hello Coach. Yan, hello po. Working po, Annalisa. Sige, ano ka lang natin yung mga tanong para mabilis tayo. Sorry po, sir, trabahong bahay na ma'am after. Okay, no problem, ma'am Emeline. Wala pong makita kanina, okay na yon. Coach, ask ko lang ito. Si Sir Jose, ask ko lang. Ako, kung bawal po ba i-share yung official statement ng Sitaw kasi may nag-comment kasi doon na kung nabasa ko ba daw yung terms and condition ni Sitaw. Ask lang ako, Coach, salamat po. Paano po? Coach, ask ko lang kung bawal po i-share yung official statement ng Sitaw. Kasi may nag-comment kasi doon kung nabasa ko daw yung term and condition ni Sitaw. Ano yung na-comment mo, sir? Hindi ko kasi alam yun. Sir Jose, pwedeng malinaw yun? Ano ba yung ano nun? Nandiyan ka ba, sir? Coach, Sir, ano good yun? evening po. Ano yung ano mo? Yung ano po yung pinasa ko po sa GC natin na yung statement ng sitaw yung sa yung multiple accounts. Wala naman. Bakit? Ano Eh, naman? Wala naman masama yun dun po, parang inano ko po dun sa sitaw community
may nag-comment po doon kung tinatanong kung ano po doon yung ano po yung ano po sa sitaw. Sabi ko, Sitaw Community. Huwag ka doon mag-post opo, sa Sitaw Community. Ay, Sitaw Community Forum. opo. Ay, huwag ka doon mag-post. Ano yun eh? Oh, Official, ano yun, si Sitaw mismo yun eh. But, bawal po ba yun, coach? oo, basta doon sa ganon, Sitaw Community Forum, sa kanila nang gagaling yun, ipopost mo doon. Ibig sabihin doon, Okay. sinasabi nilang may rules nga doon. Akala ko naman sa GC, kung GC walang Sige problema, po, pero doon kung sa ipopost ko yan, Sitaw Community Forum, ano yun, sa Sitaw mismo yun. May rules doon. i-approve naman po nila eh. In-approve naman nila. Okay lang yun. Basta sa next time, kung na-approve naman nila, okay lang yun. In-approve sila naman pala nag-approve eh. Oo. Pero ano Sige ba po. sabi nila Eh, doon? ay, di po may nag-comment po doon, nagtanong kung ano ba daw yung position ko sa sitaw. Sabi ko, Ah, wala pa po. wag mo nang pansinin yung mga ganun. Kala ko naman ang nag-comment sa si Sitaw mismo Ay, yung hindi. yung ibang wag mo nang pansinin yung mga ganun, hayaan mo na lang yun. May mga Kaya ganun talaga inaano eh. ko ba nagkaroon po ako ng violation? Wala po ba violation yan? Wala yun. Di ano yun. Ah, Kung in-approve naman ni Sitaw, di walang problema yun. Wala yun. Kala ko okay kasi po po. si Sitaw Salamat yung nag-ano naman po. sa'yo. Iba pala yun. Okay lang yun, sir. May mga ganun talagang tao. Hayaan mo na yun. Sige po, Pag mga salamat po. ganun, pabayaan mo na lang yun. Di ba? Wag ka nang, ako, di ko na sinasagot yun. Di ba? Sige po, Oo, ganun salamat. daw. Pag ganun, wag ka nang makipag-ano doon. Okay lang yun kung in-approve ni Sitaw. Okay. Yan, Ma'am Myra Takahashi. Ma'am Myra, hello po, sige. Ano pong Good tanong, ma'am? evening po. Ay, good Hi, evening mo. Coach. Good Apo. Coach, tatanong ko lang po, gagamitin ko po yung referral code mo. Gusto ko kasi na tawag dito, magpa-mentor. Okay, ma'am. Naka-join Yes na po. po ako. Bali, hindi kasi ako pwede mag-close eh. Gusto ko sana. Hindi kasi pwede gawa ng anong tawag dito. Okay lang po, off-cam lang ako, Coach. Ano po? Off-cam lang po. Sorry. Naglilinis po kasi. Off-cam lang po. Okay, okay lang po. Sige lang po. No problem. Okay. Apa. Bali, gagamitin ko po yung nyo, para sa Cisco po, dapat po sa akin yon. Hindi na po kasi ako makapag-close. Okay lang Hmm. po ba dito sabihin sa sa ganito? Nahiya Ah, po kasi ako sa messenger. okay. Message nyo Mag, na lang ako, ma'am, para mag-usap na lang tayo. okay po. Ah, Sige po. Okay. may Sige po. friend na po ba tayo? Parang nakita na kita. Friend na ba tayo? Hindi. Friend. Friend na tayo. So Friend na. message ka doon, sabihin mo lang na ikaw yung nagtanong dito kasi iba yung pangalan mo rito, Apa. baka iba yung pangalan mo doon sa Facebook, ha? Para Hindi po, po, Mayra din po. yan din po, Myra. Bali, Sige, ma'am. Message nyo lang ako. Mayra po. Para usap na lang Sige tayo po. doon para makapagtanong Ano pa oras po kaya yung available, Yan, message ka coach? lang. Pagtapos nito, usap na tayo. Pagtapos lang nitong webinar natin. Pag nakita ko yung message, Okay. hanapin ko agad, ha? Sige po. Pag Para, natuloy po tonight, pwede pong tomorrow, no sakali. Kasi problem, may no trabaho. problem. Sige lang, sige lang. Maraming salamat. Take your time, ma'am. Okay po. Salamat, ma'am. Salamat po. No Ilang problem. po ba? Bye. Ma'am, yes, Ma'am Aida. Tita ito. Yan, Ma'am Aida. Sige po. Pwede po na kayo mag-unmute. Ma'am Aida. Hello, ma'am. Okay na po. Yes. Hello. Loud and clear. Sige po. Ano po yung tanong? Coach, yung pinadala niyo pong kanina, yung galing kay Prof. Vincent, Okay. ko-confirm ko lang po kasi sabi niya, okay lang na magkaroon ng multiple accounts, kaso iba-iba yung bangko. O tama po ba ang pagkaintindi ko doon, Opo, Coach? kinonfirm ko po yan sa head office kanina. Apo. Tama yon, iba-iba yung bangko. Ibig sabihin yung multiple, kasi nami-misinterpret natin multiple accounts eh. Pag sinasabi kasi multiple accounts, inaano natin na same name. Hindi po same name yun. Ibig sabihin lang, Hindi pa rin same hindi name? pa rin same name yun. Bawal po yun. Violation po yun. Kasi meron na pong experience sa naging affiliates ko na yung isang account niya sinarado kasi multiple accounts yung ginawa. Pangalan niya. Okay? Ang So pagkaintindi ko kaya po kasi, sinasabi ko na sa inyo na bawal yung kasi experience ko na po sa isang affiliates po natin. Nangyari na po yan. Hindi lang isa, dalawa.
Hinabol ko lang. Mhm. Kinausap ko lang yung sa ano, ano lang, pinalitan ng pangalan. Oh, hinabol ko lang po. Oh, Tinawag ko sa account specialist na ganito kasi yan, opo. ganyan. Oh. Pero na-delete yung isa Mhm. kasi hindi talaga pwede yung multiple accounts. Akala ko kasi sa pagkaintindi ko dun sa ano ninyo notification na pinadala ninyo. Hmm. Sabi niya, okay lang na magkaroon ng multiple accounts pero magkakaiba yung bangko. Oh, Meron magkakaiba yung GCash, bangko, pati pangalan pero magkakaiba, ma'am. pati pangalan. Pati pangalan po. So clear natin baka hindi lang na-elaborate ni Prof Vincent na ganun. Ay ako rin yung pagkakano kasi hindi ko na yun, sabi ko Oo dito nga, dito na lang ganun po kasi pagkaintindi. oh. Kaya sabi ko may magtatanong naman eh. So pag dito ko nga sana ipapaliwanag yan para alam ng lahat. Okay, ma'am? Opo, Oh. sige po. Baka Okay, as is pa rin pala. hindi lang masyadong na-elaborate ni Prof Vincent yung pagkakano. Baka naakala niya na yung pagkabasa minsan 'di ba pag naggagawa tayo, pagkabasa niya na kahit iba-iba yung pangalan ng bangko. Akala niya kasama na siguro yung nasa babanggit niya na yun. So, kaya pinapaliwanag natin dito, bawal po ang multiple accounts. Violation po 'yan. Sige Ibig po. sabihin ng Buti multiple na account na same name same same name. name, opo. Oo, bawal 'yon. Pero kung Kasi halimbawa, ang pagkakasabi niya, okay lang magkaroon kayo ng multiple accounts. Hindi naman yun violation, sabi niya. hindi, Basta magkakaiba lang yung bangko. So, ang pagkaintindi ko, pwede na, buti hindi pa ako hindi. nag-open ng ano, Hindi, ang hindi ibig pa ako sabihin nag-ano po ng doon, store. kasi yung ano din kasi, parang multiple accounts din kasi, yung kapag ginamit mo yung pangalan ng asawa mo, anak mo, kasi ikaw rin yung gagawa eh. So yun yung ibig Opo. sabihin doon. Kahit si Prof Vincent, iba yung pangalan ng mga ano niya, ginawa niyang ibang account. Hindi nakapangalan sa kanya yun. Inedit, O inedit, meron siya isang account na puro numbers kasi yung nakalagay eh. Opo, inedit niya na 'yon. Inedit niya na yung Inedit na dati na yun. yung dati kasi nakapangalan talaga sa kanya kasi nung hindi pa lumalabas yan. Pero yung lumabas na po yan, inedit na niya, iniba na sa iba na nakapangalan nun. Okay po. Okay, sige po. Ayun po, Malinaw. Buti na lang, hindi hindi lang pa po ako natin. nag-ano kanina. Oh, bago po tayo mag-aano kaya po nandito ako. So, Mm-mm. pwede naman tayo mag-clarify, no, para bago Opo, natin opo. gawin. Okay, ma'am. So, Maganda basta nga ganun po, pa rin. opo. So, muli sinasabi natin, no, kausap ko rin kanina yung sa head office, yung ating partner associate, kahit yung sinabi ko na pwede ba, ma'am, halimbawa ginamit ko yung bank account ko tapos gagamitin ng misis ko tapos magwi-withdraw lang ako, then after ng withdrawal ko nakuha ko na yung magwi-withdraw naman ako doon sa misis ko. Sabi nila sa akin mas better iba na sir para walang maging problema. So para maging walang problema, sabi nga natin proactive tayo para walang maging problema, gawin na lang po natin yung sinasabi po sa atin. So walang multiple account, ibig sabihin ng multiple accounts, same name. So yung same So, bank, wala na rin pong ganun. Pero walang problema sa recharge. Ibig sabihin, paano yung GCash ko gagamitin ko sa iyo Ma'am Aida, gagamitin ko rin may Ma'am Jezabel. Pwede po 'yon. Wala pong problema sa recharge. Ang pinasabi doon, withdraw. Kasi opo. nalilito yung nagpa-process ng withdrawal. Kasi nagugulat sila Okay. na ipasa nila yung withdraw na ito, tapos meron na naman, baka akala nila na dodoble. Okay po. Okay po, Tapos okay. yung pangalan, Naintindihan. iisa. Ganon. Mm-mm. Para maiwasan natin yung rejection, gawin na lang natin yung kung isa lang talaga yung account mo, pilitin natin na makapag-open. Pwede tayo diyan sa mga nakikinig, no, pwede kayong mag-online. Mag-open ng bank online. Yung CIMB, Union Bank, BPI, hindi kayo makakapunta sa bangko kaya yung mga OFW. Pwede po kayo mag-open diyan. Okay, try niyo po. So, kung tatlo ang tawag dito, halimbawa yung anak ko po, di ba ginawa ko siyang affiliate. Mm. Kung halimbawa wala akong available na bangko, magwi-withdraw ko sa pangalan ko, hindi pwede sa kanya, nakapangalan sa kanya yung bangko. Hindi na po. Hindi, Hindi na. pwede po Sige po. 'yon, nakapangalan pa rin sa'yo, pero ibang bangko. Kunyari, may iba ka bang bangko, Opo. ginagamit mo BDO, tapos meron ka pang BPI, di yung BPI ang paggamit mo sa kanya. Okay. So, ang daming bangko pala bubuksan mo kung sakali.
Iba-ibang pangalan, iba-ibang bangko. ganun po talaga kasi marami kayong binuksan na account na kayo lahat nag-manage 'di ba? So yun talaga yun. Di po, ano na lang to, dalawa na lang kasi po, di ba nabanggit ko nga sa inyo yung withdraw kong sinara kong store, ilalagay ko sa church. Kaya, Opo. Okay. Opo, pwede nagtatanong naman ako. po yun. Basta yun na lang po yung ano niyo. Kung ibang, o kaya baka may bangko yung anak mo, yung iba pa, yung kamag-anak mo na pwede mong gamitin na nandiyan sa inyo. Pwede naman yun. Basta magkakaiba lang. Opo. Opo. Okay? Okay po. Ayun, Sige, klaro. Sige Ma'am po. Aida, thank you po. God bless. Salamat din po, Coach. Bye-bye. Bye-bye. Yan, Mama Lorenza. Ma'am Lorenza, sige po. Good Acknowledge. evening, Coach. Good Tanong evening ko po. lang, paano ko po malaman na close na yung store ko? Di ba kanina lang ako nag-apply ng closure ng shop ko? Ganito po Paano yan. ko po malaman? Sa closure po ng store, so depende po 'yan. Minsan 1 month o 2 months pa bago message sa iyo si Sitaw. Pero once na may apply ka na ito tandaan niyo, 'yun sa mga may apply na closure, once na naka-apply ka na, huwag ka na mag-process doon kasi may application ka na diyan. So anytime, pwede na 'yan i-close ni Sitaw. So hindi lang natin masabi kung kailan, pero meron po kasi instances na nag-close sila after 1 week, after 2 weeks, o after 1 month, saka nagme-message na. Ang purpose naman po yan, pag close mo yung store mo, ang purpose mo dyan is wala nang papasok na orders. Kung may patuloy pa rin papasok na orders, wag mo nang i-process. Bakit? Kasi pag nag-process ka dyan, doon pa maiikot yung pera mo. Kung di ka na magpa-process dyan, babalik na yung pera mo, tuloy-tuloy yan. So pag i-withdraw mo na, once na na-withdraw mo na yan, nalabas mo na yung pera mo, i-delete mo na o aalisin mo na doon yung payment setting mo. No, yung payment setting mo, alisin mo na yan diyan. Then i-delete mo na rin yun sa pangalan mo. So pag nakita ni Sitaw yan, i-ano na rin yan. I-ano na rin niya yan. I-close na rin niya po. Okay? Okay, Coach. Kasi kanina, okay naman yung pinasa ko sa'yo na approve na yung store ko. Okay po. Yung So, pangalan. nasa inyo na po. Anytime yun, pwede naman po kayo magsimula na doon. Okay po? Sige po. Salamat. Welcome po. Yan. Yan, meron pa po ba na tanong? Okay, sige, kung wala, balik tayo dito. Ayan, mga bati lang to. Ayan, Arabella, shoutout. Hala, coach, ako naka-BM. May nakatakip kasi. Hala, coach, di ako naka-BM. Ayun lang. Nagano ako no, sa affiliates ko, sabi ko sa inyo, lagi kayong magbabasa ng GC. Ayan yung sinasabi ko na pag may post ako, huwag kayong magko-comment kasi tulad niyan, no, merong mga hindi nakakabasa ng mga GC natin. Basta may nakapost lalo pag mahalaga, bigyan nyo muna ng mahabang oras na makikita nyo naman doon kung sino yung nakababasa para yan, nababasa nila. Diba? Sir, when is the perfect time para mag-mix markup po? Ma'am Princess, wala pong perfect time para mag-mix markup. Depende po talaga yan sa capital mo. Kaya kung halimbawa, yung gagawin mo yan, yan, mag-usap tayo. Ituturo ko sa iyo strategy. Hindi po perfect yung mag-mix markup ka. Lalo kung limited yung budget natin. Okay? Kasi pag nag-mix markup ka, make sure na ipapasa mo yung first and second evaluation para wala kang penalty. Okay, Ma'am Princess? So yan po yung sagot ko dyan. Kaya kung halimbawa gusto nyong magkaroon ng mixed markup, kausapin nyo ako, tuturo ko sa inyo yung strategy at tatanungin ko sa inyo kung ano yung markup na pipiliin nyo. Sandali.